Nagsimula ang lahat noong 2045 nang biglang magsulputan ang napakaraming portal sa Blue Star at nagpakawala ng sangkaterbang mga halimaw. Matapos ang biglaang sakunang ito, mabilis na sinakop ng mga halimaw na ito ang mundo at itinulak ang sangkatauhan sa bingit ng pagkaubos. Ang mas malala pa, halos walang silbi ang mga ordinaryong baril at epektibo lang ito laban sa mga pinakamahinang demonyong halimaw. Sa kabilang banda, parang wala lang sa mga naglalakihang halimaw ang mga pagsabog o kaya naman ay sobrang daling iwasan ang mga atake. Sa gitna ng desperadong sitwasyong ito nadiskubre ng mga natitirang tao ang isang bago at misteryosong gas na tinawag na Origin Kiwi. Matapos ang unang malawakang pag-atake gamit ang mga thermal weapon, isang dambuhalang level 8 na halimaw na kilala bilang Blood Moon Wolf ang biglang lumitaw. Sa pangunguna sa pag-atake, walang awa ang halimaw na ito, kaya napilitan ang lahat na umatras at isumpa na hindi na muling gagamit ng mga nuclear weapon kailanman. Gayunpaman, hindi tuluyang nawala ang pag-asa. Ang kauna-unahang martial arts practitioner sa mundo, na kilala bilang Tao God at ngayon ay ang pinakamalakas na mandirigma sa planeta, ang humarap sa hamon. Matapos ang isang brutal at madugong labanan na tumagal ng 3 araw at 3 gabi, tuluyan din niyang napabagsak ang nakakatakot na halimaw. Ang pangyayaring ito ang naging simula ng bagong panahon para sa lipunan na nakabase sa martial arts, kahit na sobrang bihira ang may tunay na talento para rito sa mga ordinaryong tao. Para maabot ang rank ng isang 1-star fighter, kailangan mong pumasa sa mga napakahirap na exam, kung saan dapat mong patunayan ang matindi mong stamina, lakas, at bilis. Mula noon, naging pangarap na ng lahat ang lumakas sa martial arts, at patuloy na mag-level up sa 4 na pangunahing domain ng kapangyarihan. Eksaktong 50 taon na ang lumipas mula nang baguhin ng mga pangyayaring iyon ang takbo ng mundo. Balik sa kasalukuyan, makikita ang ating NC na kaharap ang isang higante at nakakakilabot na uwak na nagliliwanag sa matingkad na kulay dugong pula. Wala pang isang segundo para makapag-react, nakatanggap siya ng malakas na atake sa dibdib at nakaramdam ng matinding sakit mula sa nakakamatay na impact. Biglang nagising sa totoong mundo, napabalikwas ang ating bida mula sa upuan niya sa klase dahil sa matinding panik at pinagpapawisan na parang muntik na siyang mamatay sa isang laro. Habang pinupunasan ang pawis sa kanyang mukha at hinahabol ang kanyang hininga, na-realize niyang ligtas siya sa kanyang martial arts high school na matatagpuan sa probinsya ng Nani. Habang nakasandal sa kanyang desk para kumalma, hindi pa rin maalis sa isip ni Chen Mu na muli niyang naranasan ang parehong nakakabaliw na bangungot na yon. Sa mismong oras na yon, sinigawan siya ng guro sa harap ng buong klase, na mukhang galit na galit at tinanong kung bakit nagawa pa niyang matulog sa gitna ng klase. Hawak ang mock exam report card, inanunsyo ng lalaki na nakakuha ang ating bida ng pinakamababang grade, at ayon sa rules ng eskwelahan, siya ay mapapatalsik. Pagkakita sa malaking pulang expulsion stamp sa papel, sobrang nagulat si Chen Mu at tinanong si Instructor Xiao kung baka may pagkakamali lang. Gayunpaman, sumagot ang guro ng may masamang tono, idiniing patas ang pag-grade, at inutusan ang estudyante na sabihin ito sa kanyang mga magulang at umalis sa loob ng 3 araw. Natulala ang estudyante habang pinoproseso ang bigat ng mga salitang iyon. Matapos ang araw na iyon, tuluyan na siyang pagbabawalang tumuntong sa campus. Habang nakakuyom ang mga kamao dahil sa matinding frustration, nangatwiran siyang nagpapakahirap siya ng sobra lately at nagmakaawang bigyan pa siya ng isang pagkakataon. Sa isip niya, may mahaba-haba pa namang oras bago ang national exam. Dahil doon, buong loob niyang papasa siya kung magpupursige pa siya. Inayos ni Zhu ang kanyang salamin at inaming nakita niya ang pagsisikap ng bata at umasa pa nga siyang magiging magaling ito, pero ipinaalala niyang sa malupit na mundong ito, natural na talento pa rin ang nanginibabaw. Patuloy na winasak ng lalaki ang pangarap ng estudyante, at sinabing siya lang ang nag-iisang teenager sa loob ng 10 taon ng kanyang pagtuturo na bumaba ang vitality sa halip na tumaas. Alam na alam ni Chen Mu kung bakit nangyari yon, dahil bumababa ang kanyang stats nang walang malinaw na dahilan simula nang mag-umpisa ang mga nakakatakot na bangungot tungkol sa ibong yon. Habang patuloy sa pagbaba ang kanyang points, lalo lang lumalaki ang agwat ng kasalukuyan niyang lakas at ang pinakamababang requirement na kailangan para makapasa sa mga exam. Kasabay nito, pinagtawanan na siya ng mga kaklase niya, ginawang biro na lalo lang siyang humihina sa pag-ensayo at nagpustahan na magiging burger flipper o kargador lang siya sa hinaharap. Pinalo ng instructor ang whiteboard para patahimikin ang lahat at binalaan ang mga walang galang na estudyante na 30 araw na lang bago ang martial arts exam.
Sinamantala ng guro ang pagkakataon para magbanta na ang bottom 1-0 sa klase ay mapapatalsik din gamit ang matinding pagkabigo ni Chen Mu bilang halimbawa. Tinanggap ang lahat ng tahimik at punong-puno ng kahihiyan, napayuko na lang ang ating ese, malalim na tinititigan ang sarili niyang mga kamay na nababalot ng benda at peklat. Tuluyan ng nilamon ng pag-aalala ang isip niya. Kung hindi talaga siya makakapasok sa isang martial arts college, masisira ang pinansyal na kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa sobrang lungkot, naisip niya ang kanyang may sakit na ina na kailangan ng gamot at ang kapatid niya na kailangan ng pondo para sa sarili nitong training, kaya pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Sa pagkakataong iyon, naalala niya ang nakaraan, kung saan kahit na may sakit ang kanyang ina, palagi pa rin siyang pinaalalahan ng magpahinga at huwag masyadong magpakapagod sa training. Sumagirin sa isip niya ang kanyang ama na puro pasa na at nagpapakahirap sa pantalan, nasaktan ng sobra si Chen Mu habang iniisip kung paano pa niya sila makakaharap matapos nito. Naalala rin niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae na ibinigay ang sariling karne nito sa hapunan na nakangiting sinasabing kailangan ng katawan niya ng karagdagang enerhiya. Laging may tiwala ang bata sa kanya, buong pagmamalaking ibinibida na 100% sure siyang mapapasa ng kuya niya ang university entrance exam. Noon, masayang pinaplano ng batang babae ang hinaharap, na ini-imagine na yayaman sila ng sabay para sa wakas ay mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pagod na mga magulang. Pero nadurog siya sa kasalukuyang katotohanan, inamin niyang isang tunay na prodigy ang kapatid niya, habang siya ay naging malaking pabigat na lang sa buhay ng lahat, na tuluyang nabigo bilang isang kuya. Bumalik siya sa realidad nang tignan siya ng guro ng malamig at sinabihang tigilan na ang pag-ilusyon, na ipinapamukhang wala ng pag-asa pa ang kaso niya. Nakayukong naglalakad papunta sa gate, at ngayon ay nasa labas na ng eskwelahan, ang ating bida ay target pa rin ng mga tawanan ng kanyang mga kaklase at tinatawag na isang naglalakad na biro sa kanyang likuran. Eksaktong umaayon ang panahon sa kanyang paghihirap. Isang malakas na bagyo ang dumating habang mag-isa siyang naglalakad sa sidewalk. Dahil sa matinding kalungkutan at malalalim na iniisip, tumawid ang NC na basang-basa, nang walang kaide-ideya kung ano ang gagawin niya sa buhay niya mula ngayon. Biglang pinigilan siya ng isang pamilyar na mukha sa kalsada na may dalang payong, kinuha ang kanyang atensyon at tinanong kung totoo ba ang kumakalat na tsismis tungkol sa pagkakatalsik niya. Agad niyang nakilala na si Wang Yu ito, ang dati niyang kaibigan sa high school. Sinubukan ng lalaki na magbigay ng peking awa na sinasabing huwag masyadong malungkot. Pero mabilis ding ipinakita ng tinatawag na kaibigan ang totoong ugali nito gamit ang isang masamang tingin na nagsasabing ito ang unang tunay na aral ng eskwelahan para ipamukhang mag-isa na lang siya ngayon. Dala-dala ang bigat ng katotohanan iyon, umuwi si Chen Mu sa inuupahan niyang kwarto. Pabagsak siyang humiga sa maliit niyang kama, iniisip kung gaano kalaki ang ginastos ng kanyang mga magulang para makapanatili siya roon. Sa sobrang inis, na-realize niyang hanggang kamakailan lang, ang mayabang na batang iyon at ang mga guro ay pinupurit nirerespeto siya nang ang kanyang mga grade ay nasa top tier pa. Nawasak ang lahat eksaktong isang buwan na ang nakalipas. Simula noong isinumpang araw na iyon, gabi-gabi na siyang pinapahirapan ng nakakakilabot na panaginip ng Red Crow. Dahil sa matinding takot, nagsimula siyang mag-ensayo ng parang baliw at binawasan ang oras ng pagtulog para maiwasan ang mga bangungot, pero nauwi lang sa wala ang lahat ng sakripisyong iyon. Isang malaking pagdurusa ang pagdaanan iyon. Ngayong araw na ito ay eksaktong pang-30 beses na siyang walang awang binugbog at pinulbos ng halimaw na iyon sa kanyang panaginip. Gumawa siya ng isang mabigat na desisyon, ginamit niya ang kanyang wristcom para tawagan ang landlady niya at nagpa siyang iwan na ang kwarto dahil hindi na niya ito kayang bayaran. Gamit ang virtual interface, ipinaliwanag niya sa ginang na napatalsik siya sa eskwelahan at wala na siyang dahilan para manatili doon, kaya pinayagan niya na itong kunin pabalik ang mga susi. Pagkababa ng tawag, inihiga ng bata ang kanyang ulo sa unan at ipinikit ang mga mata sa madilim na kwarto dahil alam na alam niya kung ano ang naghihintay sa kanya. Isang uri ng baluktot na parusa. Nagising na naman siya sa mismong wasak na lupaing pamilyar sa kanya. Sobrang inis na bumalik na naman siya sa sarili niyang impyerno. Agad na sumulpot ang Blood Crow, astig na lumilipad pababa na parang isang boss. Ang nilalang na ito ang top tier na predator sa mga level 1 na halimaw at sobrang layo ng lakas kumpara sa isang baguhang tao. Ibinuka ng nakakatakot na halimaw ang tuka nito at naglabas ng nakakabinging tili na umalingaw-ngaw sa paligid na nagpapakitang handa na itong wasakin na naman ang binata. Binalot ng matinding galit si Chen Mu habang nakatitig dito. Ang halimaw na yon ang kumuha ng vital energy niya, ginawang walang saysay ang mga training niya,
at tuluyang sumira sa pangarap niyang makapasok sa college. Sa loob lang ng isang segundo, mabagsik na sumalpok pababa ang lumilipad na banta, hiniwa ang hangin at ibinaon ang mga kuko nito sa ating NC, kaya napatili siya sa sobrang sakit. Masyadong mabigat ang atake ng halimaw para sanggahin, kaya nauwi ito sa matinding hiwa sa kaliwang braso ni Chen Mu at nagdulot ng malaking pinsala sa simula pa lang. Kahit nasugatan at na-corner na, hinawakan niya ang wasak niyang braso at pinakawalan ang galit niya dahil punong-puno na siya sa nakakapanliit na tingin na ibinibigay sa kanya ng halimaw. Matapang na tinitigan pabalik ang umiilaw na pulang mata ng halimaw, sumigaw ang binata na nasira ang buong buhay niya dahil dito at ayaw na niyang patuloy na mabuli sa lugar na to. Tinitipon ang kahuli-hulihang lakas ng kanyang determinasyon, itinuon ni Chen Mu ang purong enerhiya sa kanyang maayos na kamay na bumuo ng nagliliyab na gintong aura sa kanyang nakakuyom na kamao. Habang naghahanda ang dambuhalang ibon para sa round 2, nag-full beast mode ang bata at nagdesisyong itaya ang lahat sa isang counter-attack, ipinangakong tatapusin na ang lumilipad na banta dito mismo. Buong lakas at bilis na tumalon mula sa lupa, ipinihit niya ang kanyang katawan ng may matinding panggigigil at nagpakawala ng malakas na uppercut papunta sa mayabang na ibon. Hiniwa ng matinding atake ang hangin habang pinakawalan ng lalaki ang huling battle series, ibinuhos ang lahat ng naipon niyang frustration sa dulo ng kanyang nagliliwanag na kamao. Nakakagulat, sapul ang atake sa gitna, napatilapon ang dambuhalang uwak sa ere dahil sa tindi ng nagliliyab na apoy, nalagas ang mga balahibo nito at tuluyang nawasak habang nasa himpapawid. Pagkatapos ng sumasabog na impact, isang nakakabulag na liwanag ang tumama kay Chen Mu na dumaing nang makaramdam ng biglang pagpitik sa kanyang ulo. Nahihilo at pakiramdam niya ay lumulutang siya sa isang kulay pulang dimensyon, tinamaan siya ng matinding sakit ng ulo na parang isang mental firewall na tuluyang nawasak. Bigla na lang, nag-umpisang magliwanag ng nakakatakot na pulang ilaw ang kanyang kaliwang mata, na nagpapatunay na ang mga pisikal na limitasyon ng kanyang katawan ay tuluyan ng nahak. Isang dambuhala at walang patid na liwanag ang bumagsak mula sa langit na parang isang banal na haligi, dinurog ang wasak na lupa ng may matinding kapangyarihan sa mismong gitna ng mental battlefield na iyon. Sumasabay sa alon ng misteryosong buff na ito, nag-trigger ang ating NC ng golden state ng purification, na nagpatigas sa mga buto niya at nagpagaling sa kanyang mga battle damage. Sobrang nanginginig sa aurang patuloy na dumadaloy sa kanya, na-realize niyang may matinding excitement na na-unlock niya ang telekinesis, isang mythical at sobrang bihirang skill. Nakatayo roon sa wasak na lupain habang naglalabas ng mga spark ang kanyang kamay, na natiling tulala si Chen Mu, pinipilit na intindihin kung ano ang nangyari. Namangha siya nang mapagtantong nagawa niya talagang pulbusin ng tuluyan ang Blood Crow, ang max level na halimaw na nagpapadanas ng bangungot sa mga baguhang mandirigma. Naisip ng NC na ang telekinesis na yon ay isang top-tier na kapangyarihan na para lang sa mga Grandmaster ng Holy Realm. Sobrang hindi siya makapaniwala na na-unlock niya yon, kahit na wala pa siyang kahit isang bituin na power. Nagpakawala ng frustrated na buntong hininga ang bata, nalungkot na isang panaginip lang pala ang lahat ng ito, dahil sa totoong mundo ay wala naman siyang lakas para talunin ang halimaw. Habang natatapos ang mental showdown, dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata niya habang nagsisimulang maglaho ang ilusyon. Biglang nagising ng may pagkagulat, umupo ang lalaki na humihingal sa kanyang kama, sobrang naguguluhan kung ano ang napagdaanan niya sa nakakabaliw na bangungot na yon. Nakaupo pa rin sa dilim ng kwarto niya, tinitigan ng estudyante ang kanyang mga kamay, pilit na inaalam kung nag-level up nga ba talaga siya. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang umaapaw ang katawan niya sa purong enerhiya, at napansin niyang mas mabilis at mas matalas na ring gumana ang utak niya kumpara dati. Para makasiguro, nagdesisyon si Chen Mu na subukan ang kanyang bago at nag-upgrade na kakayahan sa punching bag na nasa sulok ng kwarto niya. Ginamit ang bagong kuha niyang enerhiya, nagpakawala ang bata ng isang napakalakas na suntok sa training gear. Ang malaking impact ay nagdulot ng shockwave na talagang nyanig ang gusali, kaya nabulabog at walang tigil na tumahol ang aso ng kapitbahay. Gulat na gulat sa damage na ginawa niya, na-realize ng estudyanteng hindi pa siya nakakasuntok ng ganoon kalakas, kaya naging ultimate proof ito na talagang nag-level up ang kanyang stats. Hindi sumagi sa isip niya na lalakas siya ng ganito, naiisip niyang siguro ay dahil ito sa halimaw na kakatalo lang niya. Biglang nagliwanag ang isip niya nang maalala niya ang kanyang telekinesis powers. Habang nagliliwanag ang kanyang kaliwang mata, tuwang-tuwang napaisip ang ating bida kung nadala rin ba niya sa totoong mundo ang mental powers mula sa kanyang panaginip. Wala nang paligoy-ligoy pa, itinuon ni Chen Mu ang isip niya sa pinto ng kanyang kwarto para subukang buksan ito gamit ang isip.
Pagkalahad ng kamay niya, isang malakas na pagsabog ng gintong enerhiya ang lumabas sa katawan niya, na tuluyang sumira sa kahoy na pinto. Dahil napapalibutan ng kislap ng enerhiya, hindi maitago ng binata ang excitement niya nang makumpirmang nakuha nga niya ang legendary skill na yon. Hindi siya makapaniwalang nagiging overpowered siya sa pamamagitan lang ng pagtulog at pagkakaroon ng nakakabaliw na panaginip. Pagkakuyom ng kanyang kamao, pakiramdam ng estudyante ay isang cheat code ang bagong skill na ito. Biglang tumunog ang device sa kanyang pulso. Lumabas ang hologram ni Elrea Zhang, sinasabing mahirap ang buhay, ibinabalik ang bayad niya sa upa, at pinapakiusapan siyang manatili roon ng ilang araw pa. Pagtap sa virtual projection, mahinang nagpasalamat ang binata, sabay aming napakabuti talaga ng ginang sa kanya. Tamang-tama naman, sumingit sa frame ang maliit na si Tuan-Tuan, umiiyak at sinasabing miss na niya ang kuya niya at nagmamakaawang huwag na siyang umalis. Sinabihan ng NC natin ang bata na magpakabait, at nangakong ipapasyal niya ito pagbalik niya mula sa pagbisita sa kanyang pamilya. Dahil sa motibasyon, sinabi niya sa kanyang landlady na nagbago na ang isip niya at ipagpapatuloy ang pag-upa para makapag-focus siya sa martial arts exam. Nang marinig ang magandang balita, sobrang natuwa ang ginang at sinabing nagwala raw ang anak niya dahil sa pag-alis niya. Pareho silang nag-wish ng good luck at bagong simula para sa kanya bago tapusin ang tawag. Napangiti ng bahagya ang binata, nang mapansing ninakaw na naman ng makulit na bata ang communicator ng nanay niya para maglaro, na nagpapatunay kung gaano siya kapilyo. Nang makita ang wasak na pinto ng kwarto niya, napabuntong hininga ang estudyante at humingi ng tawad sa isip niya sa kanyang landlady, dahil alam niyang siya ang magbabayad nito. Makalipas ang ilang oras, natapos din ng repairman ang trabaho at tinanggap ang pasasalamat niya. Kahit sobrang naguguluhan kung paanong ang isang random na tremor ay nakasira lang ng isang pinto. Mabilis na naglalakad sa kalsada si Chen Mu, nagmamadaling pumunta sa isang professional center para i-test ang kasalukuyang stats niya. Isang malaking jumbotron sa gilid ng kalsada ang nagbabalita tungkol sa Blue Star Destiny Alliance na napigilan ang pag-atake ng mga halimaw sa borders. Idinetalye ng broadcast kung paano nabuo ang squad para panatilihing ligtas ang sangkatauhan mula sa mga demonyong halimaw matapos ang ilang taong walang katapusang labanan. Pinapatakbo ng 5 malalaking powerhouses, ang organisasyong ito ang pinakahuling depensa para hindi tuluyang masira ang mundo. Pagkarating sa kanyang destinasyon, huminto ang ating bida sa harap ng malaki at high-tech na gusali ng Thunder Martial Arts Center. Aaminin niya, malaking tulong ang mga pasilidad na ito para sa mga fighters na gustong mag-grind at i-track ang kanilang vitality. Sa main lobby, mabilis at magalang siyang binati ng front desk lady. Nagtanong ang staff kung gusto lang ba niyang mag-book ng solo room o kung kailangan niya ng sparring instructor. Para mas madali, pinili na lang ng binata na umupa ng kwarto at inilop ng babae ang booking niya sa system. Inabot nito ang pass para sa room 8 sa 2 ni floor. At sinabing 200 Blue Star bucks per hour ang bayad. Pagtalikod pa lang niya, hinusgahan na ng receptionist ang luma niyang damit, inaakalang hindi man lang niya kayang kumuha ng sparring partner kahit subukan niya. Habang pinapanood siyang maglakad palayo sa hall, patuloy pa rin ang pagmamaliit niya, na siguradong nakakatawa at napakababa ng stats ng solo training nito. Pagkapasok sa high-tech testing room, pumwesto na ang estudyante para i-check ang kasalukuyang vital energy level niya. Nagsimulang maglaro ang apoy ng enerhiya sa mga braso ni Chen Mu nang simulan niya ang evaluation gamit ang heavy-duty machine. Kinwenta ng digital screen ang mga numero at mabilis na nag-flash ang nakakabaliw na score na 138.3 calories. Habang nakatitig sa sariling mga kamao, na-realize ng binata na tuluyan niyang nahigitan ang 100 calorie goal na kailangan para maging 1-star fighter. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay, nanginginig sa hype nang makitang binigyan siya ng isang panaginip ng napakalaking power-up sa vital energy. Mabilis na kumilos, lumapit ang binata sa punching bag para makita kung gaano kabigat ang kaya niyang ibigay sa isang straight punch. Habang nag-ipon ng malakas na kislap sa braso niya, nagbitiw siya ng malakas na suntok na yumanig at sumira sa material ng equipment. Nabasa sa screen ang 1,480 kilos. Nakakaginhawang isipin, napansin ng binata na nakayanan din pala ng pro-grade machine ang suntok na yon. Naisip ng ating NC na kung aabot din sa standard ang speed numbers niya, pwede na siyang dumiretso para kunin ang official badge niya mula sa Alliance ngayon din. Sa planong iyon, sumampa siya sa high-tech na treadmill ng training center at sinimulan ang sprint test. Bumilis ang makina habang todo bigay na tumakbo ang binata, napakabilis ng galaw kaya halos mabalot ang katawan niya ng mga kidlat ng enerhiya.
Isang minuto matapos ang test, sumandal si Chen Mu sa konsol at huminga ng malalim, manghang-mangha kung paanong ang pagtalo sa halimaw na iyon ay nagbigay sa kanya ng ganitong kabaliw na buffs sa napakaikling panahon. Isang mapanganib na ideya ang pumasok sa isip niya, napaisip siya kung may lalabas kayang mga bago at mas malalang halimaw sa mga panaginip niya kung patuloy lang siyang matutulog. Nakangiti ng medyo baliw, inamin ng binata sa sarili niya na nasasabik na nga siya rito. Naisip niyang kung magiging pro siya, makakakuha siya ng $1 kada buwan at makakapanghuli sa gilid-gilid, kaya nitong tustusan ng buo ang panggagamot ng nanay niya at ang training ng kapatid niya. Habang nakatayo sa maliwanag na kwarto, napagdesisyonan ng bida na para sa sarili niyang kaligtasan, mas mabuting itago na lang muna ang telekinesis niya sa publiko. Napagtanto ni Chen Mu na masyadong maraming sikretong itinatago ang panaginip na ito, at ang pagpapakitang gilas ng psychic powers, bago pa man maging official fighter, ay paghahanap lang ng gulo. Pagkatapos ng session, kaswal na bumalik ang ating bida sa front desk para isauli ang rental card niya. Mula sa kung saan, pumasok sa lobby si Wang Yu, ang ahas niyang dating kaibigan, nagmamarunong at nagtatanong kung anong ginagawa ng isang tulad niya sa isang mamahaling lugar na ito. Ngumisi ang trader, nagpapahiwatig na nandito lang ang binata para i-test ang mahinang stats niya, dahil in denial pa rin siya sa pagkaka-expel sa kanya, at sinabihang sumuko na lang. Seryosong tinitigan ng bida ang lalaki, nahalata ni Chen Mu ang mga patama nito kaya diretsahan niyang tinanong kung may sabuatan ba sa pagpapatalsik sa kanya. Nagpanggap at mumisi ng nakakainis si Wang Yu, sabay balik ng tanong na parang wala siyang ideya sa sinasabi ng dati niyang kaklase. Kasunod nito, humalakhak ang duwag at sinabing tama lang na mapatalsik ang estudyante dahil kinalaban nito si Li Tian dahil lang sa isang babae. Medyo naguguluhan si Chen Mu, inaalala ang napakayamang 2-star heir ng pamilya Li, wala siyang ideya kung kailan siya nakaabala sa lalaking iyon. Sa kanya naalala na ang babaeng tinutukoy ay walang iba kundi si Yu Qingdan. Naalala ng binata na may arranged marriage deals ang pamilya nila. At dahil kaklase ito ng kapatid niya, literal na basyan lang ng hello ang palitan nila. Talagang nandidiri siya nang ma-realize na ang isang trust fund baby ay nagtanim ng matinding galit dahil lang sa isang napakaliit na bagay. Pinagtawanan ni Wang Yu ang pagkahumaling ng NC sa pag-aaral at ibinunyag na nakatanggap ng malaking suhol ang teacher nila para ipatalsik siya kahit anong mangyari. Mukhang demonyo, umiti ng malaki ang trader at walang awang nagtanong kung ano ang pakiramdam na mawala ang lahat-lahat. Baka sa mata ni Chen Mu ang matinding galit habang inamin niya na itinuring niyang kapatid ang lalaki, at pinagsisisihan niyang naging bulag siya sa basurang ugali nito. Nagliyab ang pulang aura sa paligid ni Wang Yu, ngumisi sa salitang kapatid at umaming nakipagkaibigan lang siya sa isang loser na tulad nito dahil sumusunod lang siya sa utos. Umaapaw sa enerhiya, humakbang pasulong si Chen Mu ng panakot, sa pilitang tinatanong kung magkano ang ibinayad sa nagbenta sa kanya, at kung ano ang ginawa nito para sirain ang buhay niya. Nang asar si Wang Yu sa dati niyang kaibigan, sinabihang tigilan na ang pagpapakitang gilas, at sinigurong hindi na makakabawi ang energy levels nito pagkatapos lulunin ang misteryosong lason na yon. Gulat sa pag-amin, agad na napagtagpi-tagpi ni Chen muna ang biglang pagbagsak ng stats niya ay walang kinalaman sa mga naging bangungot niya kailan lang. Sa isang iglap, hinawakan ng mahigpit ng binata ang kamay ng traidor dala ng matinding galit para alamin kung siya ang lumason at nagpahina sa kapangyarihan niya. Nagulat sa biglaang paggalaw, nag-alangan ng saglit ang peking kaibigan nang maramdaman niya ang sobrang higpit ng hawak nito sa kanyang braso. Pero mabilis siyang bumalik sa pagiging mayabang, ngumingisi at sinabing kahit pa siya ang may sala, wala naman itong katiting na ebidensya. Nagbigay pa ng reality check ang duwag, at sinabing wala ring kwentang magsumbong sa pulis dahil walang pakialam ang sinuman sa lungsod na ito sa isang walang kwentang tulad niya. Tuluyang sinakop ng galit ang ating ese, na lalong hinigpitan ang pisil sa pulso ng karibal, at pinuno ang kwarto ng matinding tensyon. Pilit na binawi ang braso niya, pinagtawanan ni Wang Yu ang galit ng binata, at nagyabang na malapit na siyang maging 1-star fighter, akala mo'y hindi na siya tatablan pa. Mula sa malayo, nanonood ang ibang estudyante sa nangyayaring drama, nagchichismisan na malapit nang mabugbog ang dukhang sinusubukang kalabanin ang hotshot ng eskwelahan. Wala nang pag-aalinlangan, nagkasa ang buli ng isang suntok na puno ng enerhiya, nang angakong bibigyan siya ng leksyon para ipakita kung anong mangyayari kapag kinalaban siya. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na sinangga ni Chen Mu ang suntok niya, at kalmadong sinabi sa kanya na sa totoo lang, siya ang magtuturo ng leksyon sa araw na yon.
Dahil sa sobrang pagliliwanag ng mata niya, nabasa ng estudyante ang atake ng karibal, na pagtantong sobrang bagal nito at puno ng butas. Sinasamantala ang pagkakataon, nasasabik ang binata na makumpirma na ang kasalukuyang power level niya bilang official fighter ay malayo na sa dati. Sa pamamagitan ng mabilis at sobrang tumpak na pag-atake, binitawan niya ang isang napakabigat na counter-attack direkta sa mukha ng dati niyang kaibigan. Konektadong-konektado ang suntok, tuluyang ginulat ang duwag na kalaban at nawala ng pagkakataong makasangga. Dahil sa nakakadurog na puwersa, sinalo ng katawan ni Wang Yu ang buong suntok ng diretsyo sa tiyan, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Lito at napadabog, hindi maproseso ng traidor kung paano nakuha ng kalaban niya ang ganoong nakakabaliw na bilis. Hindi lang nagtatapos doon ang nakakabaliw na puwersa sa likod ng suntok, tumilapon sa ere ang buli na parang literal na manika. Hindi na nakatayo, dumiretso siya sa mga salaming pinto ng lobby, at tuluyang binasag ang mga ito nang bumagsak siya. Binalot ng makapal na usok at basag na salamin ang lugar, na tanging isang aninong nakatayo sa mga wasak na materyales ang makikita. Nakatitig sa pasapasang estudyanteng nakabulagta sa sahig, napanganga ang lahat sa nakita nila na ang inaasahang prodigy ay madaling napatumba ng ganun-ganun lang. Kaswal na naglakad sa usok, lumabas ang ating NC na sobrang nakakatakot tingnan, habang baliw na baliw ang mga tao sa nakakabaliw niyang lakas. Dahil sa nakapaligid na gintong aura, ninakaw niya ang atensyon ng lahat, at agad na na-realize ng mga tao na ang nakikita nila ay isang sertipikado at lehitimong martial artist. Saktong-sakto, kaswal na tiningnan ng binata ang front desk, at sinabi sa receptionist na idagdag na lang sa bill niya ang nasirang pinto. Nanginginig sa takot pagkatapos ng matinding pagpapakita ng lakas na iyon, nauutal ang clerk at tumango na lang ng walang anumang tanong. Nakadapa sa basag na salamin, naghihirap na gumapang ang talunan palayo, nakakatikim ng matinding kahihiyan sa publiko. Bigo at duguan, talagang tumanggi siyang tanggapin na tinapakan lang siya ng taong akala niya ay puro basura lang. Pero bago pa niya matapos ang nakakabuwisit niyang pag-isip, mariing tinapakan ni Chen Mu ang ulo niya, na muling dumagdag sa pagbangga ng mukha niya sa sahig. Umiiyak ng malakas, isinigaw ng nakadagang lalaki na kung papatayin siya sa official property, magkakaroon din ng one-way ticket sa kabilang buhay ang umatake sa kanya. Pinukulan siya ng malamig at puno ng puot na tingin, binaliwala ng binata ang banta, at inutusang sabihin kung anong klaseng lason ang ginamit nito para pababain ang stats niya. Wala nang lusot, napalunok na lang ang duwag, tuluyang nawalan ng lakas ng loob para magsalita, at aminin ang ginawa niya. Nang makitang naduwag ito, alam na ng estudyante na ang lahat ng ito ay isang planadong setup para lasonin siya. Sinubukan ng mga nakasaksi na maging tagapamayapa, binalaan siya na kahit allowed ang makipagbugbugan, ang aktwal na pagpatay sa isang tao ay magdudulot ng permanenteng gulo. Pakikinig sa common sense ng mga tao, tinanggal ni Chen Mu ang paa niya sa lalaki, at kaswal na sinabing nagpipigil lang naman siya. Alam niya na kung bibitawan niya ng todo ang bago niyang kapangyarihan, isang tama lang ay game over na para sa nakakaawang nilalang na iyon. Tinalikuran ang talunan, naglakad palabas ang ating bida, sumusumpang makakaganti siya kay Litian at hindi ito palalampasin. Pag-alis niya, nag-usap-usap ang lahat tungkol sa matinding gulpi na inabot ng mayabang na bata, kahit pa nagmamatigas ito. Naiwan sa sahig, naggitngit ang mga ngipin ni Wang Yu sa galit, walang ideya kung paano naging napakalakas ng biktima niya kahit nalason pa. Nagdesisyon ang traidor na tawagan agad ang alas ng boss niya, alam na ang makapangyarihang pamilyang Li ang namumuno sa lungsod at may hanay ng mga halimaw na mandirigma. Sa baliw niyang pag-iisip, kumbinsido siyang mabilis at madaling matatalo ng mayamang tagapagmana ang ating bida. Hinampas ang basag na sahig sa sobrang inis, isinigaw niya ang pangalan ng dating kaibigan, sumusumpang paluluhurin niya ito para magmakaawa. Malayo sa gulo, sumapit ang gabi sa hilagang bahagi ng lungsod, at bumalot sa payak na komunidad kung saan nakatira ang pamilyang Chen. Naglalakad ng malalim ang iniisip sa walang taong kalsada, napagtanto ng binata na siguradong malaki ang kinita ng traidor sa pagpapabagsak ng stats niya. Sabik sa kanyang mga layunin, nagpasya siyang kunin ang opisyal na pagsusulit bukas para mabilis na kumita at malipat ang pamilya sa isang mayamang komunidad. Naisip niyang ang mahigpit na seguridad sa mga sikat na distrito ang saktong kailangan nila para harangin ang anumang gulo mula sa makapangyarihang pamilyang Li. Pagdating sa pinto, agaw pansin ang tunog ng kanyang mga susi, at isang boses ang nagtanong mula sa loob kung sino ang uwi ng ganitong katanghali. Pagbukas ng pinto, nakasalubong niya ang masiglang si Shiro, ang henyo niyang kakambal, na parehong tuwang-tuwa at naguguluhan sa kanyang biglaang pagbisita.
Ginulo ang buhok ng kapatid, sinabi niyang na-miss niya ito, pero mabilis itong naging malungkot at nagtanong tungkol sa tsismis ng pagpapatalsik sa kanya. Tinitigan niya ito ng seryoso, gustong malaman kung anong gulo ang dahilan kaya napatalsik sa paaralan ang kanyang bayani. Sinubukang ibahin ang usapan, dahan-dahang hinubad ng bida ang jacket niya, at naiwang walang masabi ang kapatid nang makitang maskulado pala siya. Biglang pumasok ang kanyang ina na minamasahe ang likod ng kanyang ama, pabirong pinagalitan siya dahil hindi man lang nagpasabi. Napauwi siya. Tumayo ang kanyang ama, mukhang nag-aalala at nagtanong tungkol sa huli niyang pagsusulit, pero umiwas siya sa pagrereklamong gutom na siya at nanghingi ng pagkain. Nakangiti sa tuwa na makauwi ang kanyang anak, hindi napansin ng kanyang ina ang pag-iwas niya at dumiretso sa kusina, nang angakong magluluto ng napakaraming pagkain. Makalipas ang ilang sandali, nilamon ng gutom na bata ang sangkatutak na putahe, pilit na inubos ang lahat sa mesa. Pinagpapawisan ang mga magulang niya habang pinapanood siya, nagbubulungan kung palagi ba siyang kumakain na parang halimaw. Sobrang busog sa masarap na pagkain, pinunasan niya ang bibig gamit ang kamay, nararamdamang bumalik ang enerhiya ng katawan matapos ang napakahabang araw. Seryosong humarap, sinabi niya sa mga magulang na kailangan nilang mag-usap tungkol sa isang mahalagang bagay at nagpatawag ng pulong ng pamilya. Diretsong sinabi ng estudyante na sinukat niya ang stats niya sa opisyal na kagamitan at umabot na siya sa 1-star rank. Nagulat ang lahat sa balita, tumalon sa tuwa ang kapatid niya habang sinabihan naman siya ng ina na tigilan ang masamang biro. Nagpakita ng kumpiyansang ngiti, sumumpa siyang totoo ito at nangakong kukunin ang opisyal na pagsusulit kinabukasan. Naghalukip-hip ang kapatid na mukhang naguguluhan, sinabing simula noong bata pa sila, siya palagi ang mas magaling. Sa isip niya, siya dapat ang mangunguna sa martial arts, at hindi niya lubos maisip kung paano siya naiwan sa ere sa loob lang ng isang gabi. Tuwang-tuwa sa balita, abot tenga ang ngiti ng kanyang ama, sinasabing ang ganito kagandang bagay ay hindi dapat inilihim. Nakayuko palapit, hiniling ni Chen Mu sa kanyang ama na huminto na sa nakakapagod na trabaho at hayaan siyang sumagot sa lahat ng gastusin sa bahay mula ngayon. Agad na tumayo ang matanda at mariing tinanggihan ang alok, buong pagmamalaking idineklara na kaya pa niyang magtrabaho ng matagal. Itinaas ng nakababatang kapatid ang kamay at sumali sa usapan, nangangakong makakakuha ng scholarship para makatulong sa buwanang gastusin. Naantig sa katigasan ng ulo ng dalawa na makatulong, sandaling napipi ang ating bida, nararamdaman ang umaapaw na pagmamahal ng kanyang pamilya. Binabasag ang tensyon, masayang itinaas ng ina ang kamay at walang pag-aatubiling sinuportahan ang magandang ideya ng anak. Nainis ang mag-ama sa mabilis na reaksyon na yon, nakatitig sa kanya dahil sa gulat na wala siyang katapatan sa grupo. Binigyan siya ng matalim na tingin ng isang ina, sinabing alam na alam niya kung paano kumilos ang kanyang anak, at pinilit siyang sabihin ang totoong kwento. Huminga ng malalim ang bata, at nagpa siyang sabihin ang totoo, ibinunyag na pinupuntirya siya ng isang mayamang lalaki na posibleng guluhin ang trabaho ng kanyang ama. Napagtanto kung gaano kaseryoso ang banta, pumayag ang mga magulang niya na mag-ingat, at nangakong haharapin nila ng buo bilang pamilya ang anumang mangyari. Pinasigla ng buong suporta ng pamilya, na ikuyom ng binata ang kanyang mga kamao, desididong magpakalakas para maprotektahan sila. Napakamot sa ulo ang kapatid niya, nag-iisip ng malalim, sinusubukang intindihin kung paanong ang isang mandirigma na may ganoong kakayahan ay sadyang napatalsik. Bigla na lang nagkaideya ang matalinong babae, naiisip ang baliw na konklusyon na nakuha ng kanyang kapatid ang lahat ng kapangyarihang ito sa loob lamang ng isang araw. Kinalaunan sa sobrang tahimik na madilim niyang kwarto, humiga ang ating bida para tuluyang magpahinga pagkatapos ng nakakapagod na araw. Nakatitig sa dilim, pinoproseso niya ang lahat ng nangyari sa mga nakalipas na oras. Pagkatapos ay binuksan ni Shiro ang pinto, tiningnan ang kapatid ng may napakaraming tanong, at inalam kung ano ba talaga ang nangyayari. Gusto niyang ipaliwanag nito kung paano siya naging dropout sa umaga, at naging opisyal na martial artist pagsapit ng gabi. Pinanindigan ng lalaki ang una niyang kwento, sinabing kinalaban niya ang ilang malalaking tao, at kailangan niyang itago ang lakas para hindi mapahamak ang kapatid. Dahan-dahan siyang inalalayan palabas, sinabihang huwag nang problemahin ang mga detalye ng gulo niya. Pero binigyan lang siya ni Shiro ng may kumpiyansang ngiti, ipinapaalala na maaasahan niya palagi ang malakas at napakagaling niyang nakababatang kapatid na susuporta sa kanya. Tumawa ng mahina, sumang-ayon si Chen Mu at sinabihan ang bata na matulog na, pinaalalahanan na may pasok pa siya ng maaga bukas. Pagkasara ng pinto, bumalik ang kwarto sa sobrang dilim.
Pagtalon pabalik sa kama, napagtanto ng estudyante na hindi ang kanyang mga bangungot ang dahilan ng pagbaba ng stats niya, at nag-isip kung makakabalik ba siya sa Dreamland ngayong gabi. Dahil sa pag-ensayo sa kanyang isipan na nagpalakas sa kanyang pisikal na katawan, sabik niyang hinihintay ang pagdating ng panibagong halimaw. Ipinikit ang kanyang mga mata at nagpahinga, mabilis siyang nakatulog, naghihintay para sa susunod na laban. Makalipas ang ilang sandali, gumising ang bata pabalik sa parehong lumang pula at wasak na lugar. Nakatayo sa mga guho, tuwang-tuwa si Chen Mu nang mapagtanto na bukas pa rin ang sarili niyang mental battleground. Biglang yumanig ang lupa, at nakita niya ang isang dambuhalang nilalang na paparating sa makapal na ulap. Nararamdaman ang matinding presyon sa paligid, napagtanto niyang ang enerhiya ng halimaw na ito ay nagpapakitang parang biro lang ang naunang kalaban. Diretso siyang tumitig sa panganib, seryosong inalam kung anong klaseng kalaban ang haharapin niya ngayon. Mula sa dilim, lumabas ang isang higanteng demonyong unggoy, nababalot ng itim na apoy at nagbibigay ng nakakatakot na aura. Marahas na hinampas ng higanteng halimaw ang dibdib nito, naglabas ng nakakabinging atungal na yumanig sa buong paligid. Agad na pumasok sa isip ng bata ang stats ng halimaw, tinukoy ito bilang isang shadow demon ape. Ang sistema ay nagpakita ng nakakakilabot na stats, inilalarawan ang malaking pangangatawan nito na may tibay na parang purong bakal na baluti. Makikita pa lang ang pangit na mukha ng halimaw ay sapat na para maramdaman ng estudyante ang matinding presyong dumadagan sa kanya. Mariing na ikuyom ang mga kamao, pinilit niyang lunukin ang takot na gumagapang sa kanyang likuran. Imbes na umatras, umiti ng mayabang ang bida at sumugod ng diretsyo, hinahamon ang halimaw sa isang laban. Lumundag ng napakataas, lumipad siya papunta sa halimaw, na sumagot sa pamamagitan ng atungal sa sobrang galit. Mabilis na gumalaw, naghanda ng nag-aapoy na suntok ang higanteng unggoy para durugin ang mayabang na tao. Sinasamantala ang pagkakataon, maayos na naiwasan ni Chen Mu ang nakamamatay na atake kasabay ng pagkadurog ng lupa dahil sa lakas ng suntok. Umiikot sa ere, manghang napagtanto ng bata na nakuha niya ang perpektong reflexes ng ibon na kamamatay lang niya. Maayos na lumapag sa mga guho, nagpalabas siya ng kumikinang na gintong aura pababa sa kanyang braso. Nakatuon sa target, nagpakawala ang estudyante ng mabilis na suntok na tumama ng sakto sa hindi tinatablan na dibdib ng higanteng kalaban. Labis na nagulat ang lalaki nang mapagtantong ni hindi man lang nagasgasan ang halimaw sa kanyang pinakamalakas na tira. Dahil hindi agad nakaiwas, sinalo ng bata ang epekto ng depensa at talagang naramdaman niya ang sakit. Nang makitang nakababa ang depensa, nagpakawala ang unggoy ng malakas na backhand, kaya tumalsik ang bata sa kabilang dulo ng wasak na battlefield. Nagpadulas sa lupa, ibinaon ni Chen Mu ang kanyang mga takong para huminto, bahagya pang nakatayong maayos. Nagkatinginan ang mga mandirigma mula sa magkabilang dulo, tinitantya ang isa't isa sa gitna ng makapal na usok. Pero hindi nagtagal ang kanilang titigan. Sumugod ang halimaw, binabasag ang lupa sa daanan nito gamit ang matinding lakas. Pinagpapawisan ng malala, napagtanto ng bida na ang pisikal na lakas ng kalaban na ito ay walang kapantay. Sinubukan siyang daklutin ng higanteng halimaw, pero ginamit niya ang mabilis na reflexes para iwasan iyon ng ilang milimetro lang ang layo. Naiinis dahil sa sablay, hinampas ng unggoy ang lupa ng napakalakas kaya nagliparan ang mga basag na bato kung saan-saan. Umikot ng sobrang bilis, muling sumuntok ang halimaw, nagulat ang bata kung gaano ito kabilis gumalaw. Nababalot ng nakamamatay na pulang aura, tinitigan siya ng hayop ng namumula nitong mga mata, buong intensyong burahin ang biktima nito sa mapa. Walang pag-asang makasanggalang, nakatanggap si Chen Mu ng napakalakas na kombo ng mabibigat na suntok. Nagising na nagulat, napabangon siya sa kama na hinahabol ang hininga, nararamdaman ang bawat pulgada ng katawan niyang kumikirot mula sa matinding gulpi na iyon. Sinuot ang mga tsinelas, umiti ang binata sa sobrang tuwa, napagtanto na tumataas ang kanyang stats, kahit nabugbog siya ng top-tier na boss. Nagunat siya habang nararamdaman ang sobrang saya, napansin na kung totoong buhay iyon ay patay na siya. Pero sa panaginip, maaari siyang mabuhay muli ng walang hanggan. Sinuri ang mental logs, nalaman niyang kasing lakas ng transcendent level na mandirigma ang unggoy. Dahil sa napakalaking agwat ng kapangyarihan nila, inamin niya na matagal pa siyang makakatikim ng pagkatalo mula rito. Mabilis na sinuot ang kanyang jacket, nagpa siya si Chen Mu na oras na para pumunta sa Alliance para sa opisyal niyang pagsusulit. Pagdating doon, nakita ng lalaki ang maingay na lobby at ang malaking estatwa ng isang mandirigma sa mismong pasukan. Nakatingala sa astig na estatwa, nag-isip ang binata kung gaano pa katagal bago siya lumakas para maabot ang antas na yon.
Masaya siyang nag-isip na, kahit gaano pa kasama ang mangyari, laging nandyan ang kanyang pamilya at mga totoong kaibigan para suportahan siya. Habang naglalakad sa kalsada, nanigas siya nang ibinalita sa malalaking screen na ang malapit na bayan ng Ake ay inatake ng malaking grupo ng mga halimaw. Dinalaw ng matinding takot ang puso niya nang maalala niyang eksaktong nakatira roon ang mabait na si Elrea Zhang at ang maliit niyang anak. Ipinakita sa balita ang nakakatakot na bilang ng mga namatay na sibilyan at pinuri ang mga sundalong nagtangkang pigilan ang atake. Nanlaki ang mga mata ni Chen Mu sa matinding takot habang nakikinig sa pinakabagong balita tungkol sa sakuna. Malamig na sinabi ng reporter na hindi nakaligtas ang babae at ang batang si Tuan-Tuan sa bumagsak na gusali dahil sa pag-atake ng mga halimaw. Napayuko ang bida, sobrang wasak ang puso, nang mapagtantong ang pagkawala ng bata ay hindi lang basta pagtatampo, kundi ang mapait na katotohanang wala na siya. Umiiyak sa matinding galit, isinumpa niya sa sarili na hinding-hindi na niya hahayaang saktan ng mga halimaw na to ang sinumang mahalaga sa kanya. Umaapaw sa tinimping galit, pumasok ang ating bida sa gusali, sumusumpang papalakasin ang kanyang stats hanggang sa makontrol niya ang buong mundo. Sa testing zone, malakas na sinuntok ng prodigy na si Yu Qingdan ang makina at nakakuha ng nakakabaliw na taas ng energy numbers. Pinuri ng husto ng instructor ang babae para sa nakakabilib na resulta nito at iniabot ang pinaghirapang 1-star fighter badge. Nang may pagyayabang, kinuha ng babae ang opisyal na Yi na nagpapatunay ng bago niyang katayuan bilang isang fighter. Sakto naman sa sandaling iyon, lumapit ng pormado ang milyonaryong si Litian, niyayaya ang babae na lumabas para ipagdiwang ang malaking tagumpay nito. Nagbubulungan ang mga tao sa paligid kung gaano sila kabagay, at pinupuri ang lalaki dahil nasa 2-star power level na ito. Nabaling ang atensyon ng grupo nang mapansin ng sipsip na si Wang Yu ang isang pamilyar na mukha na naglalakad sa pasilyo. Nagyabang ang taksil na pumorma at inasar siya. Tinatanong kung pumunta lang ba ang dati niyang kaklase rito para tumanggap ng libreng bugbog. Pilit itinatago ang takot, nagbabala ang duwag na walang silbi ang mga bagong kalamnan ng bata dahil nasa gusali ang makapangyarihang si Litian. Isinigaw ng mayamang-mayabang ang pangalan ng ating bida sa gitna ng lobby, kaya napunta ang lahat ng atensyon sa kanya. Minamaliit si Chen Mu na parang basura, tinanong ng mayamang bata kung hindi pa ba sapat na leksyon ang pagkakatalsik niya at kung gusto ba talaga nitong tuluyan na siyang mapabagsak. Sa pagkakataong iyon, humarang si Yu Qingdan sa harap ng mayamang lalaki, sinasabing masaya siyang personal na asikasuhin ang babala para sa baguhan. Umastang masyadong bilib sa sarili ang babae, sinasabing tigilan na niya ang paggamit sa kapatid nito bilang palusot para sundan siya. Walang pakialam sa laso ng kanyang mga salita, binaliwala lang siya ni Chen Mu at sinabing dadaan lang siya at wala siyang pakialam sa babae. Pakiramdam niya ilabis siyang nainsulto sa panlalamig nito, kaya nagalit ang henyong babae at tinawag siyang baliw dahil lang sa pagbaliwala sa kanya ng ganoon. Habang pinapanood na hindi igalang ang mayaman niyang amo, nanginginig sa galit si Wang Yu, hindi makapaniwala sa sobrang kapal ng mukha ng hamak na lalaking ito. Nagpapalapad ng papel sa kanyang amo, patagong lumapit mula sa likuran ng alipores, isinusumpang bibigyan niya si Chen Mu ng matinding leksyon. Sumingit ang test proctor at sumigaw ng galit, nagbabala sa kanila na mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipag-away sa testing zone. Sa pagkaubos ng pasensya, mahigpit na nag-utos ang instructor. Kapag itinuloy pa nila ang kalokohang ito, lahat ng kasama ay papatawan ng 3 buwang ban mula sa pagkuha ng exam. Nang makitang umatras ang grupo, napabuntong hininga ang examiner sa pagkadismaya, patagong nagrereklamo na ang mga kabataan ngayon ay masyadong mainitin ang ulo. Saka naman kaswal na lumapit si Chen Mu at nagpa siyang magpa-evaluate. Talagang namangha ang nakatatandang lalaki sa kalmado nitong aura, kaya sininyasan na siyang lumapit sa makina. Mula sa malayo, nanonood ng may labis na pagdududa si Litian, inaalala na ang blood pill ay dapat na walang lunas at nagtataka kung talagang nagawang linisin ng bata ang lason sa katawan nito. Lumapit ang estudyante sa advanced measuring rig at itinapat ang kanyang kamay sa scanner, pinasimulan ang pinakaabangang vitality scan. Binalot ng katahimikan ang buong event habang lumilipas ang oras, at ang makina ay mukhang nagpapakita ng absolute zero. Sinamantala ang mukhang aberya, sinimulang asarin ng mayamang tagapagmana si Chen Mu, nagbibirong sobrang basura ng enerhiya ng bata na hindi man lang mabasa ng makina, ganap na tiwala na umubra ang lason niya. Ngunit biglang nag-flash ng matinding pulang ilaw ang screen ng makina, nagpapakita ng chart na may nakakabaliw na pagtaas sa heart rate. Napansin ng duwag na milyonaryo ang biglaang pag-ilaw mula sa makina, kaya naman nawala ang pananahimik niya, walang kaalam-alam sa kung ano ang mangyayari.
Bigla na lang, isang mabangis na pagsabog ng pula at itim na aura ang pumutok mula sa makina, tuluyang binalot ang katawan ni Chenmu sa isang malakas, madilim, at nakakakilabot na enerhiya. Sa sobrang pagkabigla sa nakakabaliw na pagtaas ng kapangyarihan, sumigaw ang Proctor na talagang naglalag ang system dahil sinusubukan nitong basahin ang isang napakataas na numero. Sa wakas ay nalop ng display sa nakakabaliw na score na 100 at 78 calories, na nagpabigla at nagpagulat sa buong madla nang masaksihan nila ang raw stats ng isang 2-star warrior.